Umaga po sa bawat isa, purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. Habang tayo po'y naghihintay ng kaunting sandali para po sa ating mga kapatid na maka-join po sa ating FB Live. Hallelujah. Ang ating pong morning devotion ay magmumula po dito sa Door of Faith Church, Ajman, United Arab Emirates. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa at sa panibagong umaga na naman po na ipinagkaloob niya para sa atin. Hallelujah. Maayos po ba yung ating audio? Maari po bang um, makicomment naman po ng amen kung maayos po ang ating audio? Hallelujah. Purihin po ang Panginoon muli, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa na muli po naririto tayo sa morning devotion. At salamat sa Panginoon sa panibagong umaga, panibagong araw po na ipinagkaloob sa atin, sa bawat isa. Lalo't higit nga po dito sa bansang kung nasaan po kami, sa gitnang silangan, purihin ng Diyos, salamat sa kanyang proteksyon. Hindi naman po lingid sa ating kaalaman nangyayari ditong tension. Bagaman may mga tension, pero salamat sa Panginoon, salamat sa kanyang kabutihan, sa kanyang banal na proteksyon na patuloy niyang ipinaparanas po sa kanyang mga anak na nandito po sa gitnang silangan at sa mansulok po ng mundo. Hallelujah. Sige po, tayo po ay magpapaumpisa na. Muli po, ang ating pong morning devotion ay magmumula po dito sa Door of Faith Church, Ajman, United Arab Emirates. Hallelujah. Hallelujah. Bago po tayo mag-umpisa mga kapatid, tayo po muna ay umawit para sa ating Panginoon. Itaas po natin ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. Itaas natin ang ating tinig. Luwalhatiin ang dakilang pangalan ng ating Panginoon at magsabi po tayo ng salamat sa Diyos habang tayo'y umaawit. Hallelujah. Hallelujah. Ito po ay gawin nating para bagang panalangin, po ang ating mga bawat aawiting, lirikong aawiting ito. Hallelujah. Sabayan niyo po ako mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Ang kabutihan ng Diyos sa akin nang umakay upang aking talikdan ang kasalanan. Biyaya niya'y laan para sa akin, kaya dapat siyang parangalan. Salamat sa Diyos, sa Kanyang habag. Ako ay kinalingan. Sa pag-ibig siya lang ang dapat itaas. Minsan pa nga po sa umpisa, sabay-sabay po natin itong awitin para sa ating Panginoon. Ang kabutihan ng Diyos sa akin nang umakay upang aking talikdan ang kasalanan. Biyaya niya'y laan para sa akin, kaya dapat siyang parangalan. Salamat sa Diyos, sa Kanyang
habang ako ay kinaligan, ang pinatawag kay buti ng Diyos, sa pag-ibig kanya siya lang salamat sa Diyos, sa kanyang habang ako ay kinalingan. Sa pag-ibig siya lang itaas, itataas kailan pa man sa buhay ko ay ang inyong dugo sa'kin nagligtas. Salamat, O Diyos, sa inyong habag. Sabay-sabay po natin itong sabihin sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos, sa kanyang habag. Thank you, Lord. Ako ay kinalingan. Pinatawag kay buti ng Diyos sa pag-ibig kanina siya lang ang dapat itaas. Salamat sa Diyos, sa kanyang habag. Ako ay kinalingan. Tawag kay buti sa pag-ibig kanina siya lang ang dapat. Salamat sa Diyos, sa kanyang habag. Ako ay kinalingan at pinatawag kay buti na pag-ibig siya lang ang dapat itaas kay buti. Hallelujah. Hallelujah. We praise and worship you, O God. Hallelujah. Karapat dapat po kayo sa lahat ng aming mga papuri, pagsamba at pasasalamat, O Diyos, dahil kayo yung aming Diyos na tapat at dakila na pinaglilingkuran, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyong kabutihan, salamat sa inyong habag, at salamat po sa patuloy niyong pagkalinga sa aming Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lalo't higit, Panginoon, salamat po sa pagtubos niyo sa aming mga kasalanan, Panginoon. Salamat sa kaligtasan, O Diyos. Kaya naman, Panginoon, higit kanino man, kayo lamang po ang karapat-dapat naming itataas sa aming buhay, Panginoon. Patuloy na itataas sa aming buhay, O Diyos. Hallelujah. 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 O aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito po kami po'y patuloy na nagpapasalamat sa inyo sa panibagong umaga, sa panibagong pribilehiyo, Panginoon, na makapag-aral po at makarinig ng inyong salita, Panginoon. Hallelujah. Lord, sa oras na ito, ang inyong lingkod po ay itago nyo lamang po sa inyong likuran, Panginoon. Apart from you, O God, wala po kaming
kakayahan, kaalaman, kaya patuloy na pagsama po ng inyong banal na spirito, ang aming ninanais, Panginoon, malaya po kayo makapangusap ng inyong mensahe sa bawat isa niyong mga anak na naririto po nakatunghay para makinig po ng inyong salita, Panginoon, at makapag-aral po kami ng inyong salita, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, lukuban niyo lamang po ang inyong lingkod na ito ng inyong banal na spirito at banal na dugo. Tanging mga salita niyo lamang po ang mamutawi sa aking mga labi, Panginoon. Gamitin niyo lamang po akong tungtungan ng inyong salita at pagpapala, Panginoon. At loobin niyo, Panginoon, na sa pagtatapos ng aming morning devotion na ito na mapagpala po kami ng inyong salita at makuha po namin ang inyong mensahe sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Inaangkin na po namin ang katagumpayan dito, Panginoon. Ito po ang aming panalangin, Ama, sa tanging pangalan po ng inyong buktong na anak na si Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Muli isang blessed morning po sa bawat isa. Blessed afternoon, evening, kung saan man lugarin po tayo nandoon. At dito po ang ating morning devotion ay nagmumula po sa Door of Faith Church, Ajman, United Arab Emirates. At ang oras po dito ay 1:38 in the morning to be exact. Ano po? At nais ko pong magpasalamat sa ating Panginoon, magpatotoo po sa kabutihan na patuloy na binibigay po talaga ng Panginoon, yung banal na proteksyon na palagi na pong ipinagkakaloob sa buhay ng bawat isa, lalo't higit po sa amin na naririto sa gitnang silangan, ano po, na hindi naman po lingid sa ating kaalaman na may tensyon. Pero salamat sa Panginoon na talagang kahit may tensyon ay normal po yung buhay namin dito, nakakapagtrabaho, nakakapaglingkod sa Panginoon, nakakapag-share po ng salita ng Panginoon, patuloy po ang gawain ng Panginoon. Hallelujah. At salamat po talaga dahil napakabuti ng ating Panginoon. Yung banal na protection ay laging nandoon. At yung kanyang biyaya ay laging sapat sa buhay ng kanyang mga anak. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. At ngayon po, dadako na po tayo sa pag-aaral ng ating salita ng Panginoon sa umagang ito. At ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay isa po doon sa huling salita ng ating Panginoon doon po sa krus ng Kalbaryo, ano po, bilang paggunita po, ano po, sa ating Panginoon. Ayun po ay mula po sa aklat ng Juan, Kapitulo 19, Kabanata 19, talatang 30, ano po, babasahin po natin ito sa version po ng Ang Salita ng Diyos. I-share ko po dito, ano po. Ganito po ang sinasabi, mga kapatid, samahan niyo po akong magbasa. Sabi po dito sa John chapter 19 verse 30, nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, tapos na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Hallelujah! Salamat po sa salita ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, sa panahon natin ngayon na napakarami ng nangyayari, gulo, ingay, na hindi na rin natin naiintindihan ano ba yung mga pwede pang mangyari. Ano po, marami ng sa atin na napapagod, yung iba na napapagod na rin kahahabol sa standard ng buhay dito sa mundo, pagod na sa pag-aayos ng kanilang mga buhay, pagod na sa pagdadala ng kasalanan at kahihiyan, ano po. At lalo't higit sa panahon natin na sa social media, ano po, talagang yan na yung era sa henerasyon ngayon, yung social media, na para bagang lahat ay okay na. Pero at the back of that, mga kapatid, pero sa puso nila marami yung nabibigatan, maraming sugatan, ano po. Maraming nagtatanong na, sapat na ba ako? Mapapatawad pa ba ako? O may pag-asa pa ba ako? Ano po, na sa gitna ng napakaraming nangyayari sa ating mundong ginagalawan, maririnig natin ang huling salita ng Panginoong Hesus. Ano po? Yung huling salita ng Panginoon, yung ika-6 na huling salita ng Panginoon sa cross, natapos na. Ano po? Kumbaga po sa salitang Griego ay tetelestai. Ano po? Tetelestai. Hindi po ito simpleng salita lamang. Ito po ay isang banal na deklarasyon na may walang hanggang epekto. Ano po?
Ano po yung sinasabi dito sa talata na sinabi natin na ating binasa mula sa salita ng Diyos? Nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niyang tapos na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. It is finished. Ano po yung kahulugan dito? Yung tetelestai. Ang salitang tetelestai nga po tulad ng ating nabanggit, ito po ay Griyegong salita na nangangahulugan po na ganap na natupad, lubos nang natapos, bayad na ng buo. Yan po yung kahulugan ano po ng salitang tetelestai. At alam niyo po mga kapatid, ginagamit po ito noon sa pananalapi na kapag ang utang ay bayad na, ginagamit din po sa templo noon kapag ang handog ay katanggap-tanggap, ginagamit din po noon sa mga misyon na kapag ang gawain ay ganap, ganap nang natapos. Ano po? At nasa perfect tense na po ito, na ibig sabihin natapos na, ngunit ang epekto ay patuloy magpakailanman. Ano po? Kaya yung tapos na o tetelestai, mga kapatid, bayad na ang utang ng ating kasalanan, mga kapatid. Sabi nga po sa aklat ng Roma chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Hallelujah! Ganon din po sa Colossus chapter 2 verse 14. May pananagutan dapat tayo sa Diyos dahil hindi natin matupad ang kautusan. Pero inalis ito ng Diyos sa pamamagitan ng pagkapako ni Kristo sa krus. Kaya hindi na tayo parurusahan. Hallelujah! Ano po yung makikita natin dito mga kapatid? Ang kasalanan ay may presyo at hindi po natin ito kayang bayaran. Ngunit doon po sa krus, ang Panginoong Jesus ang nagbayad ng ating kasalanan. Dahil ganang atin na tayo'y makasalanan, hindi natin kayang bayaran yon. Ngunit ang Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, siya yung nagbayad ng ating kasalanan. Noong unang panahon, kapag ang utang ay bayad na, sinusulatan niya ng tetelestai. Ganito rin po ang ginawa ng Panginoong Hesus. Tinatakan niya na tayo, tinatakan niya na ang ating kasalanan bilang fully paid. Hallelujah, salamat sa Panginoong Hesus. Na ang katotohanan mga kapatid, kung tayo ay na kay Kristo Jesus, wala na tayong utang. Fully paid na tayo. Binayaran na po ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya salamat sa habag ng Panginoon. Salamat sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Tapos na, natupad na ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Sabi nga po sa Isaiah chapter 53 verse 5, ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. At dahil sa mga sugat niya, ay ano daw po, ay gumaling na tayo. Hallelujah! Ganon din po sinabi sa John 17, verse 4. Pinarangalang kita rito sa lupa dahil natapos ko na ang ipinagawa mo sa akin. Natupad na ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan, mga kapatid. Ang krus ay hindi aksidenteng nangyari, mga kapatid. Ito po ay plano ng Diyos mula pa sa simula. At ang bawat paghihirap ng Panginoong Hesus ay bahagi po ng pagtubos sa atin, mga kapatid. Sa mundo na kumbaga parang wala na talagang kawalan na ng direksyon, di na natin alam, sobrang gulo, sobrang dilim na. Pero ito po ay natupad kay Kristo Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Natupad na. Tapos na. Natupad na ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Ano po? At tapos na, hindi na po tayo alipin ng ating nakaraan, mga kapatid. Paalaala itong muli sa atin ang bersikulong ito.
Tapos na, tetelestai, hindi ka na alipin ng iyong nakaraan, kapatid. Sabi nga po sa aklat ng Salmo 103 verse 12, sabi dito, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganoon din niya inilalayo sa atin ang ating mga kasalanan. Na ang sino mang na kay Kristo ay bagong nilalang. Sinabi po yan sa ikalawang Korinto, chapter 5:17, na ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Kaya isa din doon sa ibig sabihin nung tapos na, nung sinabi ng Panginoong Hesus ito doon nung nakapako siya sa krus, hindi na tayo alipin ng ating nakaraan, mga kapatid. Sa kasalukuyang panahon natin po, napakaraming tao ang nakakulong sa guilt, yung sa guiltness po, natotrauma, nakakulong sa kahihiyan, na para bagang may panikala ang nakaraan na hindi maputol-putol yung nakaraan. Ngunit ang sabi nga po, tapos na. Kaya nangangahulugang hindi lamang po tayo pinatawad, pinalaya din po tayo, mga kapatid, sa ating nakaraan. Yung ating nakaraan ay wala ng kapangyarihan sa ating bagong pagkatao mula po nung tayo'y nakakilala sa Panginoong Hesus. At kung tayo'y nasa Panginoong Hesus, yung ating nakaraan ay wala ng kapangyarihan sa bago nating pagkatao. Binago na tayo, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah, napakabuti ng ating Diyos. Ano po? At sabi pa, tapos na. At dahil tapos na, bukas na po ang daan natin patungo sa Diyos, Ama. Sabi nga po sa aklat ng Hebreo chapter 10 verses 19 to 20. Kaya mga kapatid, malaya na tayong makakapasok sa pinakabanal na lugar dahil sa dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang katawan, binuksan niya para sa atin ang bagong daan patungo sa pinakabanal na lugar na nasa kabila ng tabing. At ang daang ito ang nagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Hallelujah! At yung tabing na iyon, Panginoon, mga kapatid, napunit ang tabing na yun. Ano po, sabi po yan sa Mateo chapter 27:51, nang sandali ring iyon, nahati mula sa itaas hanggang sa ibaba ang kortina sa loob ng templo. Lumindol sa buong lupain at nagkabitak-bitak ang mga bato. Napunit na yung tabing doon sa templo. Ano po yun, yung sumisimbolo kasi po dun sa tabing, ayun yung hadlang sa atin, ano po, sa pagitan ng tao at sa Diyos. Noon may hadlang sa pagitan ng tao at sa Diyos, ano po, ngunit nung ibinigay na ng Panginoong Hesus yung kanyang buhay, nung namatay na ang Panginoong Hesus sa krus, nang sandaling iyon, ay naalis na yung tabing. Na kaya sa panahon po natin na napakagulo na kadalasan yung iba nagkakaroon na ng anxiety, natatakot, nadidepress. Mga kapatid, sa mga nakakaranas ng mga panghihina, natatakot, nakaka-anxiety na, may isang lugar po tayo na pwede nating puntahan, mga kapatid. Yun ay ang presensya ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Kaya ang katotohanan, mga kapatid, hindi na tayo malayo sa Diyos. Pwede na natin siyang lapitan anumang oras. Pwede na tayong lumapit anumang oras. Kaya napakapalad pa rin natin ngayon dahil nung panahon na iyon ay hindi po may tabing. At alam naman natin dun sa Holy of Holies, dun sa pinaka banal na lugar. Alam natin yung mga high priest lamang ang nakakapasok doon na sila pa yung naghahandog para sa kasalanan ng tao. Pero sa atin ngayon, napakapalad natin dahil hindi na kailangang pang pari yung mamagitan doon para makapaghandog at maalis yung ating kasalanan, mga kapatid. Hindi na po, natanggal na po yung tabing na yun dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo.
At mula noon, malaya na tayong makalapit sa ating Diyos anytime, anywhere sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Mga kapatid, tapos na. May bagong buhay at layunin na tayo. Sabi nga po sa aklat ng John chapter 1 verse 12, ano po? Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen. Ganon din po sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 18, ang lahat ng ito'y gawa ng Diyos na nagpanumbalik sa atin sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang tungkuling papanumbalikin ang mga tao sa Kanya. Ano po? Hallelujah! Ano po yung ibig sabihin dito, mga kapatid? Yung sinabi dito, tapos na, ay hindi po sinasabing katapusan na ng kwento natin o katapusan na ng kwento mo. Mga kapatid, yung sinabi ditong tapos na, ito pa lang yung simula ng bagong buhay natin. Na kung nasaan mang tayong mundo ngayon na ginagalawan, ano po, na napakaraming nababalot na talaga ng kadiliman, ano po, tayo po ay tinawag upang maging ilaw, mga kapatid. May layunin tayo nung sinabi ng Panginoong tapos na, hindi lang kaligtasan yon. May bagong buhay po tayo na nakamit at may layunin din pong ibinigay sa atin. Tinawag tayo para sa layunin. Ano po, mga kapatid? Kaya yung ibig sabihin po dito na sinabi, ano po, mga kapatid, na tapos na. At nung iniyuko na nga ng Panginoong Hesus ang kanyang ulo, nalagot na ang kanyang hininga. Mga kapatid, nung sinabi ditong tapos na, bayad, ibig sabihin, bayad na ang utang ng ating kasalanan. Tapos na. Ibig sabihin natupad na ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Tapos na, hindi na tayo alipin ng ating nakaraan, ng kasalanan. Tapos na, bukas na ang daan patungo sa Diyos. Malaya na tayong makalapit sa Diyos. Tapos na, may bago na tayong buhay at layunin, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Madalit salita, mga kapatid. Ang biyaya ng Diyos ay sapat sa ating kahinaan. Ang krus po ay patunay na ikaw, ako, tayo ay mahal at mahalaga. Patunay din po na ang kaligtasan ay gawa ng Panginoong Hesus, hindi po gawa ng tao. Ang kaligtasan ay gawa ng Diyos, hindi gawa ng tao, mga kapatid. Kaya ang hamon sa atin po sa mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito, tinatanggap po ba natin yung tetelestai o yung tapos na? O tayo po ba ay patuloy na lamang mabubuhay doon sa guilt, sa ating nakaraan? Kaya ano po yung kailangan nating isuko? Bilang pinalaya o para bagang bihag pa rin? Ano po? Ano po yung dapat nating gawin, mga kapatid? Gawin natin, i-declare natin araw-araw, tapos na, ako ay pinalaya na ni Kristo Jesus. I-declare natin yan araw-araw na kapag tayo nakakaramdam ng mga panghihina, ng mga, kumbaga natatakot, ng pagdududa, lalo't higit sa mga nangyayari sa ating panahong ito. I-declare natin, tapos na, pinalaya na ako ng Panginoon. Lumapit tayo lagi sa Diyos nang may tapang sa pananalangin, mga kapatid. Iwan po natin ang kasalanan at yakapin natin ang bagong buhay. Ano po? At yung layunin natin, ibahagi ang mensahe ng krus sa iba. Ano po? Kaya anong pangako ng Panginoon sa atin? Sa umagang ito, sa kanyang mensahe, sabi nga po sa aklat ng Roma chapter 8 verse 1, kaya ngayon, hindi nahahatulan ng kaparusahan ang mga na kay Kristo Jesus.
Ganon din po sa John chapter 8:36. Kaya kung ang anak ng Diyos ang magpapalaya sa inyo, talagang magiging malaya kayo. At huling pangako ng Panginoon sa mensahe niya sa umagang ito, na titiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Nakasulat po yan sa Philippians chapter 1 verse 6. Hallelujah! Salamat sa ating Diyos Ama sa kanyang buktong na anak na ibinigay talaga sa atin. Pinapakita talaga yung walang hanggang pag-ibig niya sa atin. At salamat sa Panginoong Jesus na tinupad niya ito at tinapos niya na ito para sa atin. Na dapat sanay tayo ang nagbabayad na ito. Pero dahil wagas ang pag-ibig ng ating Diyos, tinupad na ng Panginoong Jesus ang lahat ng ito. Kaya thank you, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa salitang tapos na o tetelestai, hindi lamang po ito pahayag. Hindi lamang po yan nakasulat. Ito po ay paanyaya sa atin. Mga kapatid, paanyaya na magpahinga tayo sa biyaya ng Diyos. Manganlong tayo sa biyaya ng Diyos. Paanyaya na bitawan na natin yung nakaraan. Paanyaya na mamuhay tayo bilang pinalaya na sa ating kasalanan. Kaya mga kapatid, kung may nagsasabi sa atin dito o nakakaranas na kulang ka, hindi ka enough, pero sa krus po ay nagsasabing sapat na, tapos na, tinapos na ng Panginoong Hesus. Kaya ang huling tanong sa para sa bawat isa na kayo po ang makasagot nito, ano po, sa ating mga sarili. Mamumuhay po ba tayo na parang hindi pa tapos o mananampalataya po tayo sa sinabi ng Panginoong Hesus na tapos na? Hallelujah! Napakabuti ng ating Panginoon. Napakadakila niya, hallelujah. Talagang yung pananampalataya natin, yung pagpapagal din natin mga kapatid, talagang hindi talaga mababayaran yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Grabe. Parang minsan nga may nagsasabi pa na hindi maarok ng kanyang isipan yung mga nangyayaring iyon. Ano po? Pero dahil tayo'y na kay Kristo Jesus na, tayo'y kanyang binago, tayo'y kanyang pinalaya, kaya patuloy tayong mananampalataya at patuloy tayong mamumuhay sa biyaya ng Diyos. Tayo mamumuhay bilang pinalaya na. Hallelujah! Hallelujah! Purihin po ang Diyos. Salamat po sa buhay ng bawat isa na naririto. Tayo po ay manalangin bilang pagwawakas po ng ating morning devotion. Hallelujah! Aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa inyong mensahe na muli nagpaalaala sa amin Panginoon sa umagang ito na tapos na Panginoon. Salamat o Diyos, salamat dahil sa krus. Ang aming kasalanan ay inyong binayaran Panginoon. Ang aming buhay ay nabago, ang aming kinabukasan ay nagkaroon ng pag-asa Panginoon. Walang hanggang pasasalamat po sa inyo Panginoon. Lord, patuloy niyo po kaming tulungan na tanggapin ang katotohanan ito sa aming puso. Alisin niyo po yung takot, yung guiltness, yung pagdududa. Turuan niyo po kaming mamuhay bilang inyong mga anak na malaya, na matatag, at may layunin, Panginoon, na inyong binigay sa amin, O Diyos. Hallelujah! Salamat, Panginoong Jesus, sa inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. We appreciate you, Panginoon. Hallelujah. Kaya tulungan niyo kami, Panginoon, na patuloy na mamuhay at manampalataya sa katotohanan ito, Panginoon, na tinapos niyo na, O God, para sa amin.
Hallelujah. Lord, dinadalangin ko rin po sa inyo, nilalapit ko po sa inyo ang bawat inyong mga anak na naririto, Panginoon. Pinagpapala ko po sila, O God. Hallelujah. Patuloy niyo po silang pagpalain, O God, sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay, anuman din po yung kanilang mga piping dalangin sa inyo, kayo na po ang bahalang kumilos, gumawa at kumatag po, Panginoon, ng naaayon sa inyong kalooban, Panginoon. Patuloy na pag-iingat po sa maghapong ito, Panginoon, ang inyong igawad sa inyong mga anak, sa mga pauwi galing trabaho, sa mga papasok pa lamang po sa trabaho o sa mga eskwelahan, O Diyos, kayo ang patuloy na mag-ingat sa kanila, sa bawat isa, O God. At anumang gawa ng kaaway sa maghapong ito, Panginoon, ay sinasaway at binabasag po namin ito sa pangalan niyo, Panginoong Hesus, ay hindi po makakakilos anumang gawa ng kaaway. At lukuban niyo po at balutin ng inyong banal na spirito at banal na dugo ang buhay ng bawat isa ninyong mga anak sa maghapong ito. And Lord, let your will be done, O God, sa buhay namin sa maghapong ito. Kayo ang patuloy na manguna sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Purihin po kayo, dakilain kayo, dahil kayo'y Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat, aming Ama, sa tanging pangalan po ng inyong bugtong na anak na si Jesus at ng Santong Espiritu, ang lahat po ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Salamat po. At muli ang ating morning devotion ay nagmula po dito sa Door of Faith Church, Ajman, United Arab Emirates. Hallelujah. God bless us all. To God be all the glory hanggang sa araw po muli ng bukas sa kalooban ng ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah.